Mga kabombo, karon makaupod naton si Police Master Sergeant Leo Di Maculangan. Kagati. Sir, good morning. Yes, good morning mga kabombo. Sir, ano update sini nagluntad nga vehicular accident naman sa atubangan sang isa ka balay bulunan, sir, di sa may Pinggoy? May nangyari tayong aksidente dyan, ma'am, ang 7:30 ng gabi. Ang involved natin dito is dalawang motorsiklo. Isang Yamaha Aerox 150, minamaneo ni Mr. Sumadja. At isang Honda CRF 150, minamaneo naman ni Kenneth Vicino na may backride na si JR De Castro. So habang binabagtas itong Jensen Drive, nitong Yamaha Aerox, galing sa direksyon ng round ball papunta sa direksyon ng Tangtangan, gulpi siya na left turn. And then, opposite direction naman, itong Honda CRF, nabangga niya itong Yamaha Aerox 150. After ng insidente, makikita doon sa ibang reels na nagakurog-kurog itong si Sir Sumadja. Pero pagdating naman sa South Cotabato Provincial Hospital, medyo naging okay naman ang kanyang kondisyon. Anong injury yan ang konsin, sir, itong nagkurog-kurog? Siguro yung impact, na pag-absorb niya ng impact, so possible yun ang naging dahilan kung bakit siya nagkurog-kurog. Di ang kontra niya, sir, ano yung nagog na injury? Nagtamo din naman ng mga minor injuries itong si Mr. Vicino at saka si Mr. De Castro. Yara ba siya sa impluensya sa makulubog kaya naman, sir, base sa inyo investigation? Allegedly, under the influence of intoxicating liquor sila parehas. Pero so far, sa karon, sir, stable naman yung duha ka individual? Sa ating pagkakalam sa South Cotabato Provincial Hospital, na-outpatient na rin itong mga ito. Halin kagabi ba, sir, tubtub subong oras, pila ka vehicular accident ang napagkit sa inyong record? Simula kahapon hanggang kanina kagaon, nakapagtaya tayo ng 8 na vehicular accident. Meron tayong isa na self-accident na fatal. Dito nangyari sa may Jensen Drive din, sa malapit sa may Iglesia ni Cristo. Ano oras ni sir? Kagaon na siya mga 5:30 kanina. So fatal, napatay yun siya, sir. Opo, ang involved po dito si William Cagas. Ano ang sistema, sir, nga abot din sa point na dead on arrival yun siya? Allegedly, galing siya dito sa blackout. Naagahan siguro siya, and then believed to be under the influence of intoxicating liquor. Bumangga siya dito sa barrier at nag-cause sa kanya ng head injury. Nabangga siya sa barrier, sir? Apo. Okay. Sir, kung ikumparar natin sa bulan sa January, subong nga Pebrero, sir, ano ang mas may pinakamataas ng kaso sa vehicular accident? Mataas po ang vehicular accident natin ngayong February at mataas din ang mga fatalities natin kumpara sa January last month. So, limitan po sa mga fatalities natin, walang mga helmet na suot. So, isa rin sa tinitingnan natin na yun ang nagpapataas ng bilang ng mga fatalities. Mostly ba, sir, ano ang rason kung damo sa vehicular accident? Human error ba, sir? Or problema sa ilang mga motosiklo ang ginapang maneho? Human error po talaga halos lahat. Kasi kung sa investigasyon po natin, lahat galing sa mga bar. Nag-drive sila ng nakainom. Okay. Sige, sir, tagaan kaligwa para magpanawagan sa tanan ng mga motorista. Mensahe po sa lahat po, sir. Muli po, ang inyong kapulisan sa pamumuno po ng ating hepe, Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr., nagpapaalala po, huwag po tayong mag-drive kung tayo po ay nakainom na, at lagi po tayong magsuot ng helmet para po iwas sa disgrasya. Okay. Madam, salamat, sir, kag may agas ninyo. Salamat.